Ang alamat ng rosas. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan na napapaligiran ng mga bundok, may nakatirang dalagang ang pangalan ay Rosa. Siya ay kilala sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Araw-araw, makikita si Rosa sa kanilang hardin, nagdidilig ng mga halaman at nakikipag-usap sa mga bulaklak na parang mga kaibigan niya. Isang araw, habang si Rosa ay nagwawalis ng mga dahon sa kanyang hardin, biglang may dumating na matandang babae. Ang kanyang damit ay luma at punit-punit at halatang pagod na pagod siya sa mahabang paglalakbay. "Ineng, maaari ba akong humingi ng kaunting tubig? Napakahaba na aking nilakbay at ako'y nauuhaw na," wika ng matanda. "Opo, sandali lang po at ikukuha ko kayo," sagot ng dalaga. Agad na tumakbo si Rosa papunta sa kanilang bahay upang kumuha ng malamig na tubig. Bumalik siya na may dalang baso ng tubig at tinapay. "Narito po, inyo na rin pong kainin ang tinapay para hindi kayo magutom," nakangiting tugon ni Rosa. Napangiti ang matanda at tumingin kay Rosa na may kagalakan. "Salamat, Ineng. Napakabuti ng iyong puso. Hindi lahat ay may ganitong malasakit sa kapwa," sabi niya habang hawak ang basong kanyang ininuman ng tubig. Pagkatapos, inilabas niya ang isang maliit na supot mula sa kanyang dala at iniabot kay Rosa. "Ito ay isang munting regalo bilang pasasalamat. Alagaan mo ito ng mabuti," wika ng matanda. Nang buksan ni Rosa ang supot, nakita niya ang ilang buto na tila galing sa kakaibang halaman. "Ano po ito?" tanong niya. "Mga espesyal na buto iyan. Itanim mo sa iyong hardin at hintayin mong tumubo. Ito'y magdadala ng kagandahan at biyaya sa iyong buhay," sagot ng matanda bago siya umalis. Kinabukasan, maagang bumangon si Rosa upang itanim ang mga buto sa pinakagitnang bahagi ng kanyang hardin. Araw-araw niyang dinidiligan ang mga ito at binabantayan upang masiguro ang paglaki nila. Lumipas ang mga linggo, ngunit walang tumutubo. Sa kabila nito, hindi sumuko si Rosa. Patuloy niyang inalagaan ang tanim at nananalangin na sana'y magbuma ang kanyang pagsisikap. Isang umaga, habang pinupunasan ni Rosa ang pawis mula sa kanyang noo, napansin niyang may maliliit na usbong na tumutulak mula sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga usbong ay unti-unting naging malalago, hanggang sa sumibol ang napakagandang halaman na may kakaibang bulaklak. Ang mga talulot nito ay tila hugis puso at ang kulay ay malalim na pula na parang dugo. Naging usap-usapan sa buong bayan ang kakaibang halaman sa hardin ni Rosa. Noon lamang sila nakakita ng ganitong uri ng halaman. Dumadayo ang mga tao upang makita ito, at bawat isa ay napapahanga sa kagandahan ng bulaklak. Sa tuwing may lumalapit upang humingi ng talutot ng bulaklak, bukas palad itong binibigyan ni Rosa. Ayon sa dalaga, ang kagandahan nito ay biyaya mula sa Diyos. Tama lamang na ibahagi ito sa iba. Ang bawat mamamayan sa kanilang bayan ay masaya sa tuwing napapadaan sila sa halamanan ni Rosa at naaamoy ang halimuyak ng mga bulaklak. Subalit isang gabi, dumating ang isang makapangyarihang hari mula sa malayong kaharian. Narinig niya ang tungkol sa mahiwagang halaman ni Rosa at naglakbay pa upang makita ito. Nang makita niya ang bulaklak, agad siyang nagnais na ariin ito. "Ibigay mo sa akin ang halaman na ito, Rosa, at bibigyan kita ng kayamanan," wika ng hari. Ngunit tumanggi si Rosa. "Patawad po, mahal na hari.
Ngunit ang halaman na ito ay hindi para ariin. Ito po ay para sa lahat. Nagnitnit sa galit ang hari at iniutos sa kanyang mga alagad na kunin ang halaman. Subalit habang papalapit ang mga kawal sa halaman, biglang lumitaw ang matandang babaeng minsang tinulungan ni Rosa. Ang kanyang anyo ay nagbago. Naging napakaganda niyang diwata na nagningning sa ilalim ng buwan. Mahal na hari, ang halaman na ito ay simbolo ng kabutihan at malasakit ni Rosa. Hindi ito maaaring angkinin ng sinuman. Umalis ka na at bumalik sa iyong kaharian. Kung hindi ay parurusahan kita pati na ang iyong mga kawal, sabi ng diwata. Nanginig sa takot ang hari dahil sa kanyang nasaksihan at narinig. Sa harap ng diwata, walang nagawa ang hari kundi ang umurong. Humingi siya ng tawad kay Rosa at nangakong hindi na babalik at igagalang ang halaman. Kinaumagahan, nabalita sa buong bayan ang mga pangyayaring naganap noong gabi. Bagamat may takot, ay masaya ang mga kababayan ni Rosa nang malaman na may diwata palang bantay ang kakaibang halaman ng dalaga. Napansin ni Rosa na may mga tinik na umusbong sa tangkay ng halaman niya. Tila nagsasabing may espesyal na bantay sa bulaklak ng halamang ito. Nakita rin ito ng mga kababayan ng dalaga at sila'y lalong namangha. Habang ibinabahagi ni Rosa ang mga bulaklak ng kanyang halaman ay lalo itong dumarami. Hindi nagtagal, ang bawat bakuran sa kanilang bayan ay nagkaroon na rin ng kakaibang halamang nanggaling kay Rosa. Mula noon, ang halaman ay nakilala bilang rosas. Ipinangalan kay Rosa bilang simbolo ng kanyang busilak na puso. Hanggang ngayon, ang rosas ay nananatiling tanda ng pagmamahal at kabutihan ng puso. Kapag nakakita ka ng rosas, alalahanin mo si Rosa at ang kanyang kwento. Isang paalala na ang kagandahan ng mundo ay dumadaloy mula sa mga pusong marunong magmalasakit. At diyan nagtatapos ang kwento ng Alamat ng Rosas. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.